Sa loob ng 86 na taon, DZRH ang naging kaagapay ng mga Pilipino sa balita, sa serbisyo at sa bawat kwento. 86 na taon ng tiwala at sa mga darating pang taon, mas pinalakas at mas pinagtibay para sa Pilipino. DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Serbisyong tapat sa'yo, DZRH. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Samahan niyo po ako hanggang 7:30 ng gabi. DZRH Usapang Liga. Magandang gabi Pilipinas, Metro and Mega Manila, Nas Extension sa DZRH at RHT. Ray Simayan At Kisses Habson. para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado. Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Pilipinas, ang oras 6 na minuto makalipas ang alas 3 ng umaga. Saan man mangyari ang balita, Luzon, Visayas at Mindanao, hagip ng balita. Pronti, kinalap ng buong puwersa ng MBC Media Group mula Aksyon Radyo, Radyo Natin Nationwide at DZRH, Provincial at Regional Correspondents. Balita Pronti kasama si Kisses Habson. DZRH Balita Pronti. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas. Ito ang programang Balitang Promdi ngayong araw ng Biyernes, July 10, 2026.
sa ulo ng mga balita. Bagyong Inday, bahagyang humina habang nasa Philippine Sea. Signal number 2 nakataas sa ilang lugar sa Luzon. Balitang Promdi. Metro Manila naka-blue alert. OCD, PNP at LGUs bantay sarado ang posibleng epekto ng Typhoon Inday. Balitang Promdi. Senado, pinag-aaralan kung paano mapabibilis ang impeachment proceedings laban kay VP Sara. Balitang Promdi. 2024 performance-based bonus ng mga kawani ng gobyerno matatanggap na ngayong taon. Balitang Promdi. Bagong arrest warrant laban kina Marcoleta at defensor naisilbi na. Balitang Promdi. Presyo ng LPG nakaambang tumaas ng 3 piso kada kilo sa susunod na linggo. Balitang Promdi. At 17 anyos na estudyante nahulihan ng Philippine Army issued na baril sa South Cotabato. Balitang Promdi. Yan ang ulo ng ating mga balita dito sa programang Balitang Promdi. Sa ngalan po ni Kisa Sabson, ako ang inyong makakasama, Ara Espiritu. Para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa detalye ng mga balita. Unahin na natin ang ating ulat panahon. Bagyang humina at bumagal ang Typhoon Inday habang nasa Philippine Sea. Ayon sa Pag-asa, huli itong namataan sa layong 740 km silangan ng Calayan, Cagayan. Kumikilos ito pahilaga-hilagang kanluran sa bilis na 10 km bawat oras. Taglay ang lakas ng hangin hanggang 155 km bawat oras malapit sa gitna at pagbugsong aabot sa 190 km per hour. Sa ngayon, nakataas ang signal number 2 sa Batanes, eastern portion ng Babuyan Islands at northeastern portion ng mainland Cagayan. Nasa signal number 1 naman ang rest of Babuyan Islands, rest of mainland Cagayan, Isabela, northeastern portion ng Quirino, Apayao, northern portion ng Abra, Kalinga, eastern portion ng Mountain Province, eastern portion ng Ifugao, Ilocos Norte, northern portion ng Aurora at northern at central portion ng Catanduanes. Balitang Promdi. At kaugnay nga po niyan, kanselado ang pasok sa ilang lugar sa bansa ngayong Biyernes, July 10 dahil sa posibleng epekto ng Bagyong Inday at pinalakas na habagat. Kabilang sa mga nagsuspende ng klase, ito po, all levels. Sa Antique, kabilang po dyan ang Barbaza, Bugasong at Hamtik. Public and private school po yan. Kabilang din sa mga nagsuspende ng klase all levels ang Aurora Province, Batangas City, gayon din po ang San Jose at Alitagtag sa Batangas. Suspendido na rin ang klase sa buong lalawigan ng Cavite maliban sa bayan ng Carmona at Bacoor. Sa Laguna naman po, nagsuspende ng klase ang San Pablo City. Public and private po yan. Magpapatupad ng alternative learning mode hanggang bukas na po yan para sa mga may pasok sa araw ng Sabado. Gayon din po ang Iligan City sa Lanao del Norte, La Castellana sa Negros Occidental. Para naman sa preschool hanggang senior high school, wala na pong pasok ngayong araw. Diyan sa Anini at Libertad sa Antique. Habang daycare hanggang senior high school naman po walang pasok sa Basista sa Pangasinan. Dito naman po sa Maynila, sinuspende na po ni Manila Mayor Isko Moreno ang face-to-face classes sa kinder hanggang senior high school sa lungsod. Ngayong Biyernes nga yan, July 10. Saklaw na ang naturang kautusan ang lahat ng pampubliko at pribadong paaralan sa Maynila. Kasunod ito ng rekomendasyon ng Manila City Disaster Risk Reduction and Management Department dahil sa inaasang mga pag-ulan ngayong araw. Kaugnay nito, inaabisuan ng mga paaralan na mag-shift muna sa alternative delivery mode para sa kaligtasan ng mga estudyante. Balitang Promdi. Sa kaugnay na balita, itinaas sa blue alert status ang Metro Manila habang patuloy na pinalalakas ng Tropical Storm Inday ang habagat na inaasahan ngang magdudulot ng malakas na ulan at posibleng pagbaha simula ngayong araw hanggang bukas araw ng Sabado.
Ayon sa Office of Civil Defense, nakaantabay na ang mga Emergency Operations Center at ang mga rescue team. Gayon din ang mga kinakailangang kagamitan habang ang mga lokal na pamahalaan ang magpapasya kung kailangan ng preemptive evacuation sa kanilang lugar. Nagbabala naman ang Pag-asa na posibleng makaranas ang Metro Manila at mga karatig lugar ng 50 hanggang 100 millimeters na ulan habang nagpaalala ang MMDA sa posibleng pagbaha sa mga mababang lugar. Sinospende naman ng Philippine Coast Guard ang biyahe ng maliliit na sasakyang pandagat sa ilang daungan sa Northern Cebu dahil sa maalong dagat at malalakas na hangin. Balitang Bromby! Sa panig naman ng PNP, naka-heightened alert ang pambansang pulisya sa buong bansa para sa inaasahang hagupit ng bagyong Inday. Naka-alerto na simula kahapon ang National Support Units at Police Regional Offices ng ahensya. Dahil dito, nakaposisyon na sa mga lugar na posibleng maapektuhan ng bagyo ang Search, Rescue and Retrieval Team ng PNP. Nakikipag-ugnayan na rin ang hanay sa NDRRMC at mga lokal na pamahalaan sakaling humingi sila ng tulong. Kung tatanungin aniya ang PNP, dapat nang ipatupad ang forced evacuations sa mga flood-prone areas. Balitang Bromby! Bantay sarado naman ng Department of Energy ang power system at fuel supply ng bansa sa posibleng epekto ng bagyong Inday. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, nakatutok ang ahensya sa maaaring epekto ng bagyo sa mga energy facility. Nananatili aniyang sapat at matatag ang energy needs ng bansa sa harap ng pinangangambahang ragasan ng bagyo. Kasabay nito, naglatag ang kalihim ng mga paalala sa publiko bilang paghahanda sa bagyo gaya ng paglalatag ng contingency plan. Malagaan niya na may go bag na may lamang pagkain, gamot, cellphones, power banks, emergency lights at iba pang essential devices. Balitang Bromby! Ang ating pong oras, 14 na minuto makalipas ng 3:00 ng umaga, labas muna tayo ng himpilan. Ito. 300 puno raw po ang itinanim sa Katil, Davao Oriental bilang bahagi ng National Disaster Resilience Month. Pakinggan natin ang detalye mula kay Jun Soter. Nakiisa ang mga tauhan ng Charlie Company, 67th Infantry Battalion ng Philippine Army sa pagdiriwang ng National Disaster Resilience Month 2026 sa pamamagitan ng isang motorcade at tree planting activity, Hulyo 8 sa bayan ng Katil, Davao Oriental, kasama ang lokal na pamahalaan, iba't ibang ahensya ng gobyerno at iba pang stakeholder. Nagsagawa ng motorcade ang mga kalahok upang palawakin ang kamalayan ng publiko sa kahalagahan ng kahandaan sa panahon ng kalamidad. Matapos ang motorcade, nagtanim naman ang mga kalahok ng 300 na punla sa sitio Magugong, Barangay San Rafael. Kabilang sa mga itinanim ang nara, durian at rambutan na layuning makatulong sa pangalaga sa kalikasan at pagpapalakas ng kakayahan ng komunidad laban sa epekto ng mga kalamidad. Ayon sa mga organizer, bahagi ang aktibidad na patuloy na pagsusulong ng pangalaga sa kapaligiran at pagpapalakas ng disaster resilience sa mga komunidad sa Davao Oriental. Ito si June Soter para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Bromby! Salamat, Jun Soter. Samantala, nakahanda na ang halos 5 milyong pisong halaga ng food packs bilang paghahanda ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa bagyong Inday. Ayon kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, nakakalat na ito sa 1,000 warehouses sa buong bansa. Dagdag pa ng kalihim, wala na itong instant noodles kung hindi bigas, mga delata, soup powder at kape. Nakatakda ring magtayo ng mga family tents sa mga evacuation centers sa mga lugar na maaapektuhan ng bagyo. Samantala, itinaas na sa Red Alert ang Quick Response Team ng DSWD simula kahapon. Balitang Bromby! Nakabantay na rin ang National Capital Region Police Office sa mga bahaing komunidad at iba pang kritikal na lugar sa posibleng epekto ng bagyong Inday.
Sabi sa DZRH News ni NCRPO spokesperson Major Hazel Asilo, monitoring na rin ang hanay sa mga evacuation center, pangunahing lansangan at mga transportation terminal. Nagtaas na aniya ang pulisya ng full disaster readiness para sa mas mabilis na pagtugon sa anumang sitwasyon. Ayon pa kay Asilo, activated na rin ang kanilang intensified response protocols para sa agarang tulong, public safety operations at koordinadong emergency response sa Capital Region. Inatasan aniya ni Director Major General Anthony Abirin ang lahat ng district at city police office na maya't mayang makipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan. Sa ngayon, nagpapatuloy ang ginagawang real-time assessments ng manpower, mobility assets, rescue equipment at critical operational resources ng PNP. Balitang Promdi! Ito para sa mga may sasakyan na naghahanap ng ligtas na mapagpaparkingan. Pumayag ang ilang mall owners sa kahilingan ng MMDA na payagan muli ang overnight parking para sa mga maaring maapektuhan ng bagyong Inday. Kasunod ito ng sulat ni MMDA Chairman Attorney Romando Artes na humihirit sa mga may-ari ng malls na maglaan ng kanilang espasyo. Simula po yan kagabi. Ayon kay Artes, approved na ang request hindi lang sa Metro Manila kundi maging sa mga sangay ng malls sa mga lugar na posibleng daanan ng bagyo. Paalala ng MMDA, overnight pay lang ang pinag-usapang mawi-waive pero bahala na umano ang mga establishmento kung ano pa ang pwede nilang ilaang amenities. Balitang Promdi! Labas tayo muli ng himpilan. Punta tayo sa Leyte. Ito, PRO8 naglunsad ng one-stop shop para sa mga pulis at kanilang pamilya sa Camp Roberto Kang Leon sa Palo, Leyte. Pakinggan natin ang report ni RH32 Jimmy Angay-Angay. Mas inilapit ng Police Regional Office 8 ang mahalagang serbisyo sa mga pulis at kanilang pamilya sa pamamagitan ng isang one-stop shop sa Camp Kang Leon, Palo, Leyte. Ang aktibidad ay bahagi ng pagdiriwang ng Police Community Relations o PCR MAS sa panguna ni PRO8 Regional Director Brigadier General Jason Capoy. Nagbigay din ng iba't ibang serbisyo mga ahensya ng gobyerno tulad ng PSA, PRC, NBI, NAPOLCOM, LTO, PhilHealth at Pag-ibig, kabilang pagkuha ng National ID, Birth Certificate, NBI Clearance, Driver's License, di ba pang dokumento. Nakiisa rin ang Department of Agriculture, Philippine Coconut Authority, members sa Church of God International at iba pang pribadong institusyon sa pamahagi ng produkto pang agrikultura, libreng serbisyong medikal, dental, legal, eye check-up, haircut at pagkain. Ayon kay Brigadier General Capoy, layunin ng one-stop shop may lapit ang mabilis, epesyente at madaling ma-access na serbisyo sa mga pulis at kanilang mga pamilya, kasabay ng pagpatibay ng ugnay ng PNP sa ibang ahensya ng gobyerno at sa komunidad. Mula dito sa DYVL Action Radio Tacloban, ito si RH32 Jimmy Angay-Angay para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Promdi! Salamat Jimmy Angay-Angay. Sa iba pang mga balita, ito sa usapin naman ng impeachment. Pinag-aaralan ng Senado ang mga paraan para mapabilis ang usad ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ito ay makaraang isa lamang na testigo ang naisalang sa impeachment court sa unang linggo ng paglilitis. Ayon kay Senate President Sherwin Gatchalian, dahil sa mahabang diskusyon at pagtatanong ay hindi nila nasunod ang kanilang target na maisalang ang ikalawang witness sa huling araw ng week 1. Kaugnay nito, kumonsulta na ani ang Senado sa prosecution at sa defense team kung paano mapabibilis ang trial. Git ni Gatchalian, nais nilang matapos ang paglilitis sa lalong madaling panahon habang sinusigurong magiging maayos at patas ang buong proseso. Balitang Promdi! Formal nang naipadala ng Senate Impeachment Court ang subpoena para kay Attorney Zulaika Lopez, ang Chief of Staff ni Vice President Sara Duterte. Sa ilalim ng naturang subpoena, inutusan ng korte si Lopez na humarap sa pagpapatuloy ng paglilitis sa July 13 at 14 upang magbigay ng kanyang testimonya.
Natanggap ng OVP Central Records Unit ang kautusan bandang 1:00 ng hapon kahapon, kung saan pinadalhan na rin ng kopya ang House Prosecution at ang Fortune Narvasa and Salazar na siyang legal counsel ng depensa. Bago matanggap ang subpoena, matatandaang nagtungo pa si Lopez sa Senado kahapong umaga para sa isang koordinasyon ukol sa mga administrative matters. Balitang Promdi! At kaugnay nga niyan, nagtungo nga sa Senado kahapon si Attorney Zuleika Lopez, Chief of Staff ni Vice President Sara Duterte. Ito'y ilang araw bago ang itinakdang pagharap ni Lopez sa Senate Impeachment Court bilang testigo sa impeachment trial ni VP Sara. Sa ambush interview ng media, isang maikling pahayag lamang ang binitawan ni Lopez. Prepare for Typhoon Inday at hindi na ito tumugon pa sa ibang tanong. Balitang Promdi! 3:23 ng umaga, administratibong usapin lamang at walang kaugnayan sa impeachment trial ang naging paksa ng pagbisita sa Senado ni Attorney Zuleika Lopez. Kinumpirma ito ni Senate Secretary at Clerk of Court Renato Bantog Jr. na nagsabing tinalakay lamang sa pulong ang mga alituntunin sa holding room, kabilang ang mga gamit na maaring dalhin at ang patakaran sa pagpapasok ng kanilang media team. Pagkatapos ng pagpupulong, nagbitaw si Lopez ng maikling pahayag sa media na prepare for Typhoon Inday. Matatandaang ang Inday ay hindi lamang pangalan ng bagyong kasalukuyang nakaaapekto sa bansa, kundi siya ring kilalang palayaw ni Vice President Sara Duterte. Balitang Promdi! At ito, may naging reaksyon nga po dyan ang prosekusyon. Sinabi ni House Deputy Speaker Paulo Ortega V na dapat laging maganda ang lahat, mapabagyuman o sa mga susunod na yugto ng impeachment trial. Ito nga ang naging reaksyon ni Ortega nang tanungin kung may double meaning ang pahayag ni Attorney Zuleika Lopez na prepare for Typhoon Inday sa kanyang pagbisita sa Senado. Ayon kay Ortega, kung ito man ay babala sa mga susunod na hakbang ng depensa, matagal nang nakapaghanda ang House Prosecution Panel at handa itong patunayan ang mga alegasyon laban kay VP Sara. Nakatakda ngang humarap si Lopez sa Senate Impeachment Court sa darating na Martes. Balitang Promdi! Samantala, labas tayo muli ng himpilan, punta tayo sa Iloilo. Isang karpentero na kuhanan ng hindi lisensyadong baril sa checkpoint sa Pavia, Iloilo. Pakinggan natin ang report ni Jocelyn Make. Arestadong 37 anyos na karpintero dahil sa paglabag sa Republic Act No. 10591 o ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act matapos makuhanan ng baril na walang kaukulang dokumento sa isinagawang checkpoint sa Barangay Pagsangaan, Pavia. Ayon sa investigasyon, pinara ng mga tauhan ng Pavia Municipal Police Station ang suspect na si alias Arnel dahil sa paglabag sa batas trapiko. Habang binubuksan ng suspect ang kanyang bag upang kunin ang kanyang driver's license, napansin ng pulis ang hawakan ng baril na nakausli mula sa loob ng bag. Hiningan ang suspect ng mga dokumentong nagpapatunay na siya ay otorisadong magmay-ari at magdala ng baril, ngunit wala siyang naipakita kaya inaresto. Nasamsam mula sa kanyang pag-iingat ang isang kalibre .357 revolver na may 6 na mga bala. Mula sa Action Radio Iloilo, ito si Jocelyn Make para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Promdi! Maraming salamat, Jocelyn Make. Sa iba pa nating mga balita, kumpiyansa ang House Prosecution na mas mapatitibay pa nito ang mga paratang laban kay VP Sara Duterte sa mga susunod na yugto ng impeachment trial. Ayon kay House Lead Prosecutor at Batangas 2nd District Representative Jervil Luistro, natupad ng prosekusyon ang lahat ng target nito sa unang linggo ng paglilitis. Sinabi rin ni Luistro na sandya nilang ipinagpaliban ang paglalahad ng article tungkol sa umano'y hindi maipaliwanag na yaman ng Vice Presidente dahil isa ito sa pinakamabigat na paratang sa kaso. Dagdag pa niya, hihiling ang prosecution ng mga subpoena para kina Attorney Zuleika Lopez na formal na nga pong nabigyan ng subpoena kahapon
Gayon din ang mga opisyal ng NBI at mga dokumento mula sa mga bangko, Anti-Money Laundering Council at Bureau of Internal Revenue bilang karagdagang ebidensya. Balitang Promdi! Nanawagan naman sa Bicol Saro, Party List Representative Terry Ridon sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC at sa DILG na imbestigahan ang umano'y online threat mula sa isang social media account na iniuugnay kay Lebac Sultan Kudarat Councilor Robert Tonton Celestial. Ibinahagi ni Ridon ang screenshot ng isang pribadong mensahe na may laman na, "Pag nasapak ko mukha mo, ewan ko na lang." Aba, napakasiga naman. Ayon kay Ridon, hihilingin niya sa CICC na alamin kung may paglabag sa Cybercrime Prevention Act of 2012 at sa DILG naman kung dapat patawan ng preventive suspension ng konsehal habang isinasagawa ang investigasyon. Samantala, lumabas din ang pahayag na nahack umano ang Facebook account ni Celestial pero tinawag ito ni Ridon na pagtatangkang itanggi ang pagbabanta. Balitang Promdi! Iginiit naman ng Malacanang na hindi hypothetical ang ginawang pagbabanta ni Vice President Sara Duterte laban kay Pangulong Bongbong Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Katwiran ni Palace Press Officer Claire Castro, hindi imbento dahil sinabi mismo ng Vice Presidente na kumausap siya ng tao para patayin ang Pangulo. Tungkol naman sa sinasabing conditional ang pagbabanta, sabi ni Castro, alam ng mga abogado na ang grave threats ay pwedeng conditional o walang kasamang kondisyon. Dagdag pa ni Castro, ang pagpapaliwanag ng depensa na nag-udyok si Duterte dahil sa nangyari kay Attorney Zulaika Lopez ay nagsilbi rin bilang pag-amin na nagbitaw nga ng pagbabanta ang Vice Presidente. Balitang Promdi! Samantala, handa naman si former National Bureau of Investigation Director Jaime Santiago na humarap bilang testigo sa impeachment trial. Si Santiago ang nanguna noon sa investigasyon ng NBI kaugnay ng umano'y death threats ni VP Sara laban kina Pangulong Bongbong Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Ayon kay Santiago, sa ngayon ay wala pa siyang natatanggap na subpoena, ngunit kung sakaling padadalhan ay handaan niya siyang humarap sa impeachment court. Matatanda ang bumuo ang NBI ng 6-member investigating panel noong 2024 at 2025 para tukuyin kung dapat bang kasuhan ng kriminal si Duterte dahil sa pahayag nga nito na kumontrata siya ng assassin para ipapatay sila PBBM. Ang naturang alegasyon ang sentro ngayon ng diskusyon sa impeachment trial na magpapatuloy sa susunod na linggo para sa week 2. Balitang Promdi! Samantala, punta naman tayo sa Dagupan City. Top 7 regional at top 2 city level most wanted person arestado raw po dyan sa Dagupan City. Pakinggan natin ang report ng RH38, Freddy Fardo. Nasa kustodiya ngayon ng Dagupan City Police Station ang top 7 regional level at top 2 city level most wanted person na 43 anyos na lalaking driver residente ng Dagupan City matapos itong maaresto kahapon alas 9:45 ng umaga sa syudad. Batay sa ulat ni Dagupan City Police Director Colonel Arnold Solomon, magkatuwang na puwersa ng City Mobile Force Company sa ilalim ng supervisyon ni Police Lieutenant Colonel Rodel Silaran, Company Commander kasamang City Intelligence Unit, City Investigation and Detective Management Unit at Dagupan City Police Station 5 nang arestuhin ang suspek sa bisya ng warrant of arrest na pinalabas ng Regional Trial Court First Judicial Region, Dagupan City sa mga kaso ng 3 counts of act of lasciviousness in relation to Section 5B ng Republic Act 1716 o child abuse and qualified rape of a minor through sexual assault na pinagkalooban ng piyansa na 180,000 pesos for each count of act of lasciviousness at 200,000 pesos for the charge of qualified rape of a minor through sexual assault.
Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Pajardo Aristartid Taguulat para sa DZRH Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Promdi! Maraming salamat, Freddy Fardo. 3:32 na po ng umaga, patuloy tayo sa ating balitaan. Nanawagan si VP Sara Duterte sa mga opisyal ng gobyerno na tigilan na ang pamumulitika at pagtuunan na lamang ng pansin ang pagpapabuti ng bansa. Ayon kay VP Sara, dapat nang itigil ng mga opisyal ang umano'y panawagan nila ng transparency at pananagutan, gayong pansariling political interest naman ang kanilang totoong pakay. Giit ni Duterte, ang dapat natutukan ay ang kaayusan, kapayapaan at kaunlaran ng Pilipinas, lalo't ito ang matagal nang hinihintay ng mga Pilipino. Kasabay nito, nakiusap si VP Sara sa publiko na huwag mawala ng pag-asa sa ating kakayahan na maging isang maunlad at mayamang bansa. Balitang Promdi! Matatanggap naman na ng mga kwalipikadong government workers ang kanilang 2024 Performance-Based Bonus o PBB ngayong taon. Kasunod ito ng resolusyong inilabas ng Department of Budget and Management upang formal na i-anunsyo ang pag-aproba ng Office of the President sa PBB para sa fiscal year 2024. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, ipoproseso na ang pagpapalabas ng naturang insentibo para matanggap na ng mga qualified na kawani ng gobyerno sa lalong madaling panahon. Ang PBB ay isang top-up bonus na ipinagkakaloob sa mga government employee batay sa kanilang performance at kontribusyon sa kanilang departamento. Kabilang sa mga kwalipikadong benepisyaryo ang mga empleyado sa national government departments, bureaus, offices, state universities and colleges, GOCCs, LGUs, local water districts at maging sa Kongreso. Balitang Promdi! Samantala, ikinadismaya ng Akbayan Party List ang desisyon ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na ipaubaya pa rin sa mga Regional Wage Board ang pag-aaral sa hirit na aumento sa sahod ng mga manggagawa. Ayon kay Representative Percy Sendanya, nalulunod na ang mga Pilipino sa patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin kaya hindi na dapat patagalin ang proseso. Giit ni Sendanya, sa halip na pag-aralan pa ng mga wage board, dapat ay i-certify as urgent na lang ng Pangulo ang House Bill 11376 o ang 200 pesos across the board wage hike. Paliwanag ng mambabatas, pasado na sa third and final reading sa Kamara ang panukalang ito, pero nakatambak pa rin ang counterpart bill nito sa Senado. Aniya, kung may tunay na malasakit ang Pangulo sa mga manggagawa, pirma na lang niya ang kailangan para mapabilis ang pagpasa nito at hindi na kailangang dumaan sa matagal na pag-aaral. Balitang Promdi! Kasalukuyang naka-sick leave si Department of Health Secretary Ted Herbosa matapos itong ma-confine sa isang pribadong ospital. Batay sa ulat, sumailalim sa knee replacement operation si Herbosa sa kaliwa at kanang binti nito noong Martes. Kaugnay nito, itinalaga si Undersecretary Albert Domingo bilang officer in charge ng ahensya. Ang pagkaka-ospital ni Herbosa ay kasunod ng lumutang na report kamakailan hinggil sa umano'y nalalapit na pag-alis ng kalihim sa DOH kung saan ang napipintong papalit sa kanya ay si dating Yusek Maria Rosario Vergayre. Matatanda ang ilang former cabinet secretaries na ng Administrasyong Marcos ang nagbitiw sa kanilang pwesto dahil sa health reasons, kabilang sila dating DOLE Secretary Bienvenido Laguesma, National Security Advisor Eduardo Año at Transportation Secretary Jaime Bautista. Balitang Promdi! Samantala, ito, top 4 wanted ng National Capital Region sa kasong homicide na halos 3 taon na nagtago. Arestado dyan sa Northern Samar. Pakinggan natin ang report ni RH34, Jane Galit Bantayan. Nadakip dito sa lalawigan ng Northern Samar ay tinuturing na National Capital Region Top 4 Most Wanted Person dahil sa kasong kinakaharap nito
ang kasong homicide. Ayon sa ulat ng PNP, 3 taon na nagtago na sabing wanted at dito na nahuli sa lalawigan ng Northeast Samar sa bayan ng Las Navas. Naglunsad ng operasyon ang kapulisan mula sa Sikat Northeast Samar Provincial Mobile First Company. Katulong dito ang Pasig City Police kasama ang Criminal Investigation and Detection Group Southern Leyte Provincial Field Unit. Bit-bit ng operating team ang warrant of arrest laban sa nasabing wanted sa kasong homicide mula sa Regional Trial Court, National Capital Judicial Region, Branch 152, Pasig City, noong September 15, 2023. Walang piyansa na inilatak ang korte para sa pansamantalang kalayaan na nasabing akusado. Pansamantala itong dinala sa Las Navas Municipal Police Station at muling iharap sa korte sa National Capital Region. Tuloy-tuloy naman ang ugnayan ng kapulisan sa iba pang law enforcement units upang matiyak ang pag-aaristo sa mga wanted person, lalo na ang matagal nang nagtatago sa batas. Mula sa Action Radio Katarman, RH34 Jane Galit Bantayan ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Promvi! Maraming salamat, Jane Galit Bantayan. Samantala, ito update sa kaso ni Marcoleta. Naisilbi na ang panibagong warrant of arrest na inilabas ng Sandigan Bayan 4th Division laban kina Senator Rodante Marcoleta at dating Congressman Mike Defensor. Ito ay may kaugnayan sa kasong paglabag sa Presidential Decree 46 na nagbabawal sa mga opisyal ng gobyerno na tumanggap ng anumang regalo. Sa ngayon, wala pang ulat kung nakapaglagak na sina Marcoleta ng tig 30,000 pesos na piyansang itinakda ng korte para sa naturang kaso. Una nang inaresto ang dalawa at iba pa nilang co-accused dahil sa kasong plunder na may kinalaman nga sa 75 million pesos na undeclared campaign donations. Si Marcoleta ay kasalukuyang sumasailalim sa medical evaluation at treatment sa PNP General Hospital matapos ma-diagnose na may mild pneumonia, habang si Defensor naman ay nakapit sa Quezon City Jail. Balitang Promvi! Kinasuhan naman ng cyber libel ng Office of the City Prosecutor ng Maynila sa Manila Regional Trial Court ang napatalsik na kinatawan ng ika-4 na distrito ng Cavite na si Kiko Barzaga. Nag-ugat ang kaso sa reklamong inihain ni Manila 2nd District Representative Rolando Valeriano matapos umanong mag-post si Barzaga sa social media na tumanggap ng pera ang mga miyembro ng National Unity Party mula sa business tycoon na si Enrique Razon Jr. kapalit ng pagsuporta sa speakership ni Leyte 1st District Representative Ferdinand Martin Romualdez. Sa resolusyong pirmado ni Senior Assistant City Prosecutor Wilbur Arimbuyutan, nakasaad na may sapat na ebidensya laban kay Barzaga batay sa mga testimonial, dokumentaryo at iba pang ebidensyang nakalap sa preliminary investigation. Inirekomenda ng Office of the City Prosecutor ang piyansang 10,000 pesos para sa pansamantalang kalayaan ni Barzaga habang dinidinig ang kaso. Balitang Promvi! Samantala, labas tayo muli ng himpilan. 5 sospek arestado sa magkakahiwalay na operasyon ng Bataan Police Provincial Office. Pakinggan natin ang report ni RH37, Danny Kumilang. 5 na sospek ang matagumpay na naaresto sa magkakahiwalay na anti-illegal drug operation at search warrant operation na isinagawa ng Bataan Police Provincial Office nitong Hulyo 9, 2026 kahapon sa mga bayan ng Orion, Samal, Pilar at Bagak sa Bataan. Sa bayan ng Orion sa Barangay Bilolo na aresto ng mga tauhan ni Police Major Madaib Jalman si alias Noel sa search warrant kung saan nasamsam ang isang kalibre 45 na baril na may 6 na bala at 1.62 gramo ng hininalang shabu na nagkakalaga ng higit sa 1,000 piso at drug paraphernalia. Sa bayan ng Pilar sa Barangay Panilaw, na-aresto naman ng mga tauhan ni Police Major Alan Salalila ang isang alias Raymond, 36 anyos, na taga-Abukay. Nakumpiska naman dito ang 2.80 gramo ng hininalang shabu na may halagang higit sa 11,000 piso. Sa bayan ng Samal sa Barangay Sapa, naaresto naman ang mga tauhan ni Police Major Gary Lupian ang isang maglibing partner matapos makumpiska ang 4.62 gramo ng hininalang shabu na may tinatayang halaga na higit sa 31,000 piso, mark money at iba pang ebidensya.
Samantala sa bayan ng Bagak sa Barangay San Antonio, naaresto naman ng mga tao ni Police Major Michel Gabiola ang isang tulak ng droga kung saan nakumpiska ang 0.08 gramo ng hininalang shabu na nagkakalaga ito ng 544 pesos, cellphone at mark money. Naharap ang mga naarestong suspect sa kaukulang kasong paglabag sa Republic Act 9165 habang si alias Noel bukod sa kasong RA 9165 ay naharap din sa kasong paglabag sa Republic Act 10591. Dani Kubilang, RH37, DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Promdi. Maraming salamat, Dani Kumilang. Samantala, ito sa kaso naman ng pagkasawi ng dalawang Ateneo student athletes, naging emosyonal ang presidente ng Ateneo de Manila University na si Reverend Father Roberto o Bobby Yap nang humarap sa pagdinig ng Senado kaugnay sa pagkalunod ng dalawang basketball players sa Aurora. Muling humingi ng paumanhin si Father Yap sa pamilya ni na Rene Baterbonia at Divine Adili at binigyang diin na walang anumang tulong ang makatutumbas sa nawalang buhay. Paliwanag ng universidad, simula nang mangyari ang trahedya noong June 8 sa isang team building activity sa Dipakulaw ay patuloy ang kanilang tulong sa pamilya Baterbonia sa Agusan del Sur, gayon din sa pamilya Adili sa Nigeria nang hindi na isinasa publiko bilang respeto. Naiyak din ang opisyal dahil sa labis na cyberbullying na nararanasan ngayon ng mga nakaligtas na miyembro ng koponan na kasalukuyan pa ring sumasailalim sa counseling. Samantala, lumabas sa ulat ng Dipakulaw MDRRMO na isang buwan bago ang insidente ay personal pang nag-inspeksyon sa resort si Coach Tab Baldwin. Sa kabila nito, kinumpirma ng PNP-CIDG na nagrekomenda na sila ng 3 kasong kriminal sa National Prosecution Service para sa formal na paghain ng sakdal. Balitang Promdi. Ito, bad news ho. Dahil nakaambang tumaas ng 3 piso kada kilo ang presyo ng LPG sa susunod na linggo. Ito'y dahil ibinalik na ng Bureau of Internal Revenue o BIR ang koleksyon ng excise tax para sa LPG at kerosene. Ayon kay Regasco President Arnel T., lahat ng LPG delivery simula noong Miyerkules ay pinatawan na muli ng buwis, ngunit magsisimula pa lamang na ipatupad ang taas presyo simula sa Lunes. Kaugnay nito, magkakaroon ng dagdag na 33 pesos sa presyo ng isang standard 11 kg na tangke ng LPG na kasalukuyang nasa 1,150 pesos hanggang 1,250 pesos. Matatanda ang sumipa sa 1,600 pesos ang LPG prices nang sumiklab ang tensyon sa gitnang silangan, higit na mas mataas kaysa sa 950 pesos hanggang 1,000 pesos na presyuhan noong pre-Middle East War. Balitang Promdi. Samantala, ito magsasanib perasa na sila sa susunod na linggo. Kung may pagtaas sa LPG, mayroon ding nagbabadyang pagtaas sa presyo ng diesel at kerosene sa susunod na linggo. Ito ay dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng langis sa world market sa harap ng panibagong tensyon sa gitnang silangan. Batay sa unang 3 trading days, nag-adjust ang halaga ng diesel at kerosene habang nananatiling mababa ang presyo ng gasolina kung ikukumpara noong nakalipas na linggo. Kung hindi magbabago ang trading, tinatayang tataas ng 1 peso and 50 centavos ang bawat litro ng diesel, habang piso ang increase sa kerosene at rollback na 80 centavos sa kada litro ng gasolina. Balitang Promdi. Ito pong final adjustment sa presyo ng produktong petrolyo ay ilalabas sa Lunes. Malalaman natin yan sa Lunes kung ilan talaga, may price increase ba o posibleng may rollback. Pero batay nga sa mga pagtaya, batay sa trading days, posibleng araw hong tumaas. Pero malalaman ho natin yan nga sa Lunes at ipatutupad sa araw ng Martes. Balitang Promdi. Samantala, labas tayo muli ng himpilan, punta tayo sa Negros Occidental. Isang lalaki patay matapos pagbabarilin dyan sa bayan ng Kawayan. Pakinggan natin ang report ni RH46, Rex Cantong.
Patay ang isang lalaki matapos pagbabaril ng mga armadong lalaki sa Sitio Pukak, Barangay Abaca, Bayan ng Kawayan, Negros Occidental. Ang biktima kinilala na si Cyrus Tahidar, 29 anyos, isang magsasaka at residente ng nasabing bayan. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Norberto Barneso, hepe ng Kawayan Municipal Police Station, dumating sa bahay ng biktima ang grupo ng mga lalaki at pinagbabaril hanggat ikinasawi nito. Ang biktima ang mayroong tama ng bala sa kanyang iba't ibang bahagi ng kanyang katawan na mula sa 5 mga sospek na pawang mga armado. Na-recover ng mga kapulisan ang 7 basyo ng M16 Armalite Rifle sa nasabing krimen. Sa ngayon, patuloy ang investigasyon ng kapulisan hinggil sa pagkilala sa mga sospek at kung sino ang gumawa ng krimen at kung ano ang motibo. Ito si RH46 Rex Cantong para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Prompty. Maraming salamat, Rex Cantong. Samantala, BSP at zero transfer fees tinutulan ng Consumer Group. Pakinggan natin ang detalye mula kay RH9 Tina Nolasco. Pinalagan ng Consumer Watchdog at think tank na Pinoy Aksyon ang panukalang zero transfer fees para sa electronic fund transfer ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP na nagkabisa simula noong July 4. Git ng grupo, pumapabor lamang sa malalaking financial institution ang naturang BSP Circular No. 1238. Ayon kay Ben Cyrus Eliorin, convener ng Transparency and Consumer Watchdog ng grupo, hindi umano ito patas at disadvantageous sa new players at taliwas sa financial inclusivity na isinusulong ng gobyerno. Sa pamamagitan nito, tila pinapatay din umano ng mga bangko ang new players na nagpalawak ng access sa financial services para sa masang Pilipino. Apela nila dapat pag-isipan itong mabuti na mga gumagawa ng desisyon sa pamahalaan at isulong ang makatwiran at makatarungang market-based pricing. Kasabay ng mga usaping pinansyal na ito, uminit din ang panawagan ng publiko hinggil sa pasanin ng buwis. Kamakailan lamang ay nagkilos protesta ang ilang grupo sa Liwasang Bonifacio sa Maynila upang hilingin sa pamahalaan na ibasura o suspendihin ang value-added tax, partikular na sa krudo at iba pang pangunahing bilihin na nagpapahirap sa bulsa ng mga ordinaryong Pilipino. Habang idinaraing ng mamamayan ang bigat ng VAT, kamakailan naman ay pinagtibay ng Supreme Court ang legalidad ng pagbibigay ng VAT refund para sa mga dayuhang turista na bumibisita sa bansa. Ito si RH9 Tina Nolasco para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Prompty. Maraming salamat, RH9 Tina Nolasco. Patuloy tayo sa ating balitaan. Ibinaba ng International Monetary Fund ang pagtaya sa magiging paglago ng ekonomiya ng bansa ngayong taong 2026. Ang pag-downgrade ay ginawa ng IMF kaugnay sa mabagal na aktibidad ng kabuhayan sa unang kwarter ng taon. Ayon sa maimpluwensyang financial institution, apektado din ng nakalipas na gulo sa gitnang silangan ang economic growth outlook sa Pilipinas. Dahil sa pangyayari, tinataya ng IMF na ang gross domestic product ng bansa ay lalago lang ng 3.9%, mas mababa kumpara sa naunang forecast na 4.1% noong Abril. Sa unang quarter ng taon, naitala sa 2.8% ang paglago ng kabuhayan, mas mabagal sa 3% noong fourth quarter ng taong 2025. Sa latest World Economic Outlook, maagang ibinaba din ng IMF ang economic growth outlook nito sa bansa sa 2027 sa 5.5% mula sa naunang forecast na 5.8%. Balitang Prompty. Samantala, ito sa marami ng GCash user ngayon Mahigit 6,700 na kahina-hinalang merchant account na sangkot sa mga scam na gumagamit ng QRPH ang nablock na ng GCash bilang bahagi ng pinaigting nitong kumpanya laban sa mapanlinlang na transaksyon at para maprotektahan ang lumalawak na paggamit ng QR-based payments sa bansa. Habang patuloy na dumarami ang mga Pilipinong gumagamit ng QRPH sa kanilang pang-araw-araw na pagbabayad, patuloy ring nagbabago ang mga taktika ng mga scammer. Bilang tugon, mas pinaigting ng GCash ang mga hakbang nito laban
laban sa mga peking merchant at payment pages, kasabay ng patuloy nitong pagbibigay kaalaman sa publiko kung paano matutukoy at maiiwasan ang mga bagong uri ng panloloko. Ayon kay GCash Chief Information Security Officer Miguel Heronilla, napansin ng kanilang fraud monitoring teams ang pagdami ng mga scam na gumagamit ng mga peking website na ginagaya ang lehitimong GCash payment pages at gumagamit ng QRPH codes upang makakuha ng bayad mula sa mga biktima. Kaugnay nito, hinihikayat ng GCash ang mga user na manatiling mapagmatsyag, ugaliing sundin ang ligtas na paggamit ng QR-based payments, beripikahin ang merchant name at payment URL bago tapusin ang anumang transaksyon, at agad itong ihinto kung may mapansing kahina-hinalang mga senyales. Balitang Prompty! Samantala, may panibagong kilos protesta sa Liwasang Bonifacio sa Maynila ngayong araw po yan ng Biyernes, July 10. Sa anunsyo ni Manila Mayor Isko Moreno, isang interfaith rally against corruption ang isasagawa ng grupong United People Initiative mula alas 3 ng hapon hanggang alas 11 ng gabi. Kabilang sa mga inaasang makikiisa sa rally ang iba't ibang Christian churches at denomination. Bukas ang imbitasyon hindi lamang sa mga Kristiyano at Muslim kundi maging sa mga katutubo. Welcome din na lumahok ang mga civic organizations, labor groups, kabataan, sektor ng negosyo, akademya at mga ordinaryong mamamayan anuman ang kanilang partidong pampolitika. Balitang Prompty! Nabalot naman ng abo ang malaking bahagi ng Negros at Cebu matapos ang pag-alboroto ng Bulkang Kanlaon kahapon ng umaga. Ayon sa PHIVOX, nagsimula ang pagputok dakong alas 7 ng umaga at tumagal ng 3 minuto na nagbuga ng abong umabot sa 2 hanggang 3 kilometrong taas bago tinangay ng hangin patungong Silangan. Nakarating ang ashfall sa ilang lugar sa Negros at Western Cebu, kabilang ang Toledo City, Balamban, Pinamungahan, Asturias, Aloginsan at Tuburan habang nakapagtala rin ng mahinang pag-ulan ng abo sa Metro Cebu. Dahil dito, namahagi ang mga lokal na pamahalaan ng N95 face masks, sinuspende rin ang klase sa mga apektadong lugar at itinaas ang alert status ng mga ospital. Nagkansela rin ng 8 flight ang Mactan Cebu International Airport dahil sa peligro ng abo sa mga eroplano. Sa ngayon, nananatiling nasa alert level 3 ang Bulkang Kanlaon kaya mahigpit na ipinagbabawal ng PHIVOX ang pagpasok sa loob ng 6 na kilometrong permanent danger zone dahil sa banta ng panibagong pagsabog at iba pang panganib na dulot ng bulkan. Balitang Prompty! Samantala, matapos sa mga serye ng karahasan noong mga nakaraang linggo, isa namang 17 years old na lalaking estudyante ang nakuhanan ng Philippine Army-issued handgun habang patungo sa isang public school sa Tupi sa South Cotabato nitong July 7. Sa report ng Philippine National Police, nabatid na ipinuslit ng binatilyo ang Glock 17 9mm pistol mula sa kanyang kuyang nakatalaga sa 6th Infantry Battalion, 6th Infantry Division. Kargado ang armas ng 2 magazine na may 32 rounds ng ammunition. Dahilan ng binatilyo sa otoridad para raw ito sa self-defense. Naharang ang estudyante sa checkpoint sa tulong ng tip mula sa isang LGU employee. Balitang Prompty! Arestado naman ng Bureau of Immigration ang isang New Zealand national at isang Swiss national dahil sa pagpapatakbo ng isang resort sa Siargao nang walang permit. Napag-alamang magkasintahan ang 2 sospek na sina Terrin Jane Spencer, 41 years old, at si Dario Salvatore Di Pacpua, 38 years old. Sa investigasyon, pinamamahalaan ng 2 ang isang homestay at cafe kahit wala silang work visa at iba pang dokumento. Iginiit ng 2 na investor lamang sila pero lumabas sa investigasyon na sila mismo ang namamahala rito at nakikipagtransaksyon sa mga customer. Hawak na ng NBI ang 2 dayuhan na maharap sa deportasyon. Balitang Prompty! At dyan na nga po nagtatapos ang ating balitaan dito sa programang Balitang Prompty. Pero syempre bago tayo magpaalam, batiin muna natin ang mga nakatutok sa ating Facebook at YouTube Live.
But of course, unahin ko na ang aking mumi na nakatutok dyan sa Bicol. Mumi at Papa Irene Hatenera Espiritu. At batiin ko rin ang aking nag-iisang ate, ang pinakamaganda. Happy birthday, Tite Mika Espiritu. At syempre sa mga nakatutok sa ating YouTube Live. Ito, kanina ko pa nababasa yung mga comment dito ni Virgilio Sakdalan eh. Kung merong graded recitation sa YouTube Live, for sure 100 na ang grades nito ni Virgilio. Pagbati sa iyo, Virgilio. Pagbati rin kay Kingsmans. Gayon din kay Mario Verania Jr. Maraming salamat po. Good morning from Santa Cruz, Laguna. Kamusta ang kalagayan ng panahon sa inyong mga lugar? Malakas ba ang hangin? Maulan ba? Ingat-ingat ho. Sa mga walang pasok ay manatili na lang muna sa bahay. At sa mga may lakad, siguraduhin mong magbaon ng payong panangga sa ulan. Pagbati rin kay Ernel Perez, gayon din kay Emmanuel Litos Amudio. At syempre, pagbati rin kay Steve Orica at sa laging present, Loida Ibanez Sacramento. Good morning rin po kay Wilma Limpios. At kay Pete Satwito, good morning po, listening from Seoul, South Korea. Good morning! Good morning rin kay Mads H. pa, kay Saturnino Boris Sasil. Pagbati rin kay Hermenildo Domeng, gayon din kay Ben Camantigue. At ito, lagi itong present tense, si Becky Villanueva Tezuka. At si Corls Navales, nalilimutan ko yung pangalan, nakita ko na siya kanina dito eh. Anyway, pagbati ho sa inyong lahat. Pagbati rin ho kay Mauro Jan Aspiliaga. Ang ating pong oras, 2 minuto na lamang bago mag alas 4 ng umaga. Dito na po nagtatapos ang programang Balitang Promdi. Sa mga hindi natin nabate, bawi ho tayo next Monday. Okay? Ingat-ingat ho ang lahat. Muli, ako pa ang inyong nakasama, Ara Espiritu, para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Susunod na po ang programang Magandang Umaga Pilipinas kasama si Kong Angel Palmones. Pilipinas ang oras, 2 minuto bago mag alas 4 ng umaga. Sa loob ng 86 na taon, DZRH ang naging kaagapay ng mga Pilipino sa